bago niyong kasalo sa almusal. Tol! Ang inyong kaangkas sa biyahe. Tol! Kasama mo sa trabaho. Tol! Kadyam ninyo sa umaga. Tol! Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Weng Hidalgo. Narito na ang Tol! Tolentino Online. Laging turo sa atin ng ating isang pinagpalang umaga mga tol. Ngayon po ay January 24 na, araw ng Huwebes. Ito po ang inyong tol, Weng Hidalgo. At syempre, kasama natin mamaya si Tol Francis Tolentino. Pangako niya, hahabol po siya ngayon dito. Ayan, so kumusta po kayo? Kumusta na ang takbo ng inyong buong linggo? Bukas, weekend. Simula naman ang weekend. Ano bang plano ninyo sa weekend? Tayo po ay lampas kalahati na ng buwan ng Enero, no? So talagang ma-feel natin 2019 na at medyo talagang malapit na rin ang eleksyon kasi 'di ba kaliwat kanan na ang mga balibalita, nakita na natin yung mga ads o advertisement ng mga politiko sa TV, sa radyo, nakakarinig na rin tayo. Alam na, syempre may mga mainit na balita din sa plebisito dyan sa ARMM, yung Bangsamoro Organic Law. Ayan, so magandang umaga mga tol sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga tol natin sa lahat ng sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ano bang ginagawa nyo ngayon? Samahan nyo po ako na kami ni Tol Francis na mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 mamaya. Ayan. So, syempre, magbabalitaan po tayo ng mga maiinit na balita, yung mga pinag-uusapan nitong mga nakaraang araw. Kaya, tutok po kayo. At kung ano man po inyong mga mensahe, kayo po ay tumutok din sa, of course, sa DWIC Facebook page. Yan po. Yung mga tol natin dyan. Marami akong hindi nabasa nung Monday. Kasi medyo kulang na po sa oras. May utang po ako. Mamaya po pipilitin kong balikan po lahat yung inyong mga mensahe. Pero syempre, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Gusto niyo na bang simulan ang ating balitaan? Yung pinakamainit na balita ngayon yung pagpapababa dun sa criminal responsibility ng mga bata. To, mula sa 9 taong gulang ay ginawa ng 12 o 12 taong gulang ang panukalang pagpapababa sa edad ng criminal responsibility. Ito ay matapos aprubahan sa plenaryo ng second reading ang House Bill 8858. Nilinaw ni House Committee on Justice Representative Salvador Legacion na ang pagbabago mula sa naunang edad na 9 taong gulang at ginawa itong 12 ay dahil napagkasunduan ito ng lahat ng miyembro ng Kamara. Paliwanag pa ni Legacion na inisa-isa niyang kausapin ang mga kongresista kung ano talagang edad na nais nila at ang 12 anyos ang napagkasunduan ng lahat. Sa ilalim ng panukala, hindi ikukulong ang mga bata at hindi ihahalo sa mga kriminal na nasa ordinaryong kulungan. Ang mga batang nakagawa ng krimen tulad ng murder, parricide, infanticide, carnapping, kidnapping, rape with homicide at paglabag sa Dangerous Drugs Act ang tanging sasailalim sa rehabilitasyon at confinement sa Bahay Pag-asa o sa Agricultural Training Camp. Itinakda naman ang 6 na buwang pagkakakulong laban sa mga magulang na hindi sasailalim sa mandatory program. Sa Lunes naman, inaasahang ipapasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang nasabing panukala. Ayan, so hindi na po 9 years old kasi binatikos ito ng bonggang-bongga. So napagkasunduan ng lahat ng mga kongresista na gawin itong 12 years old. So masasabi na natin na may isip na rin talaga yung 12 years old. Pwede na siyang tumanggi kung anong gustong ipagawa sa kanya. So, samantala, tinayuhan naman ng palasyo ang mga bumabatiko sa panukalang pagpapababa sa age of criminal responsibility na basahin munang maigi ang probisyon nito bago magpakawala ng anumang puna o komentaryo. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo na sa halip na ibatay ng mga kritiko ang kanilang pagbatikos base sa maling impormasyon at kamangmangan, bakit hindi muna siliping mabuti ang nilalaman ng probisyon. Wika ni Panelo, posible na sadyang hindi alam o nagtatanga-tanga
parangahan lang ang mga tumututol sa panukala sa realidad na napakatalino na ng mga kriminal para gamitin ang umiiral ng Juvenile Justice Act para pagsamantalahan ng mga bata at makatakas ang mga sindikato sa kanilang pananagutan. Sabi ni Panelo na sa panukala, walang parusang pagkakulong na ipapataw sa mga batang offenders ng edad ay 9 na taon at pababa. Ang mga youth offenders na edad 9 pataas at hindi lalampas ng 18 taong gulang ay hindi ikukulong kundi ilalagay lang sa youth care facilities at may gagabay ng mga doctors, psychologists at social workers. Applicable lang ang maximum penalty na reklusyon perpetua sa mga kriminal na gumagamit sa mga bata para maisakatuparan ang kanilang criminal activities. Ano bang masasabi niyo dyan, mga tol? Meron pa nung una, di ba, sabi kapag yung ganong edad, yung magulang, yung ikukulong, kung hindi naman ikukulong yung bata. Ang sinasabi naman sa pag-aaral ng mga psychologists, itong mga batang nai-involve sa krimen, yun yung mga produkto ng broken family. Paano na lang kung halimbawa, nasa nanay lahat, yung anak, halimbawa 7 sila magkakapatid, o isa doon yung 10 o 13 years old nakagawa ng krimen, ikukulong yung nanay. So, sino na mag-aalaga dun sa 6, diba? So, dapat siguro pag-aralan nga ding mabuti yung pagkulong din sa mga magulang kung hindi nga daw sila kung hindi sila gagabay doon sa kanilang mga anak. So, bantayan po natin ating mga anak kung ayaw nating makulong. Samantala, ito, isinugod sa ospital si Daraga Mayor Carlwin Baldo matapos itong atakihin ng asma. Sanhi umano ng katol na ipinasok sa selda ng Criminal Investigation and Detection Group sa Region 5 sa Albay, Kamakalawa ng gabi. Nabatid ng PNP-CADG Director Police Chief Superintendent Amado Corpus na dinala sa UST Legazpi Hospital si Baldo bandang 11:30 ng gabi matapos na mahirapang huminga. Dahil sa pagkakasakit, hindi nakaharap sa korte ng Legazpi ang alkalde para sana sa inquest proceeding dahil sa kasong pagtatago ng mga di-lisensyadong baril, grenade launcher at mga bala sa bahay nito. Si Baldo ay itinuturong mastermind sa pagpatay kay Ako Bicol Representative Rodel Batucabe at security escort nitong si SP Otto Orlando Diaz noong December 22, 2018. Nahaharap ang alkalde sa mga kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosive. Samantala, binatikos naman ni Attorney Justin Batucabe, panganay na anak ni Representative Batucabe, ang pagkakasakit ni Baldo. Isa umano itong delaying tactics ng alkalde para sa mga kinakaharap na kaso. Isa pang baril na sinasabing ginamit umano sa pagpaslang kay Ako Bicol Representative Rodel Batucabe ang na-recover ng mga tauhan ng Special Investigation Task Group Batucabe sa isang fish pond sa Ligao City, Albay kahapon. Sa report na tinanggap ni PNP Criminal Investigation and Detection Group, Director Police Chief Superintendent Amador mula kay CIDG Region 5, Director CIDG Region 5 Director na si Senior Superintendent Rolando Argente, nakuhang isang Taurus caliber 45 caliber pistol na may kargang 10 bala sa isang fish pond sa Purok 3, Barangay Busay sa lungsod ng Ligao. Sinasabing si Christopher Naval alias Tuping, isa sa mga suspect ang nagturo sa naturang armas na umano'y kabilang sa 2 baril na ginamit ng gunman na si Henry Yuson sa pagpatay kay Batucabe at security aide na si SP Otto Orlando Diaz. Una nang binanggit ng PNP-CIDG na sa isang ilog sa lugar umano itinapon ng armas, subalit nakuha ito mula sa palaisdaan. Dadalhin na ang armas sa Regional Crime Laboratory Office upang isa-ilalim sa ballistic at cross-matching examination. Matatanda ang na-recover din ng isa pang caliber 45 pistol sa isang septic tank sa bahay ng isa sa mga suspect. So, at least mabilis-bilis. Pero yun nga po, sinasabi na hinika itong si Mayor Carlwin Baldo saka dinala sa ospital. Pagka ganun ba, di pa pwedeng nag-hyperventilate yata. So, dinala siya sa ospital. So, ngayon parang naka-hospital arrest siya.
So umaalma ngayon yung pamilya Batocabe. Dapat nga naman sa ilalim ng mabuti, sa ilalim sa examination, sa check-up itong si Batocabe kung talagang meron siyang problema sa paghinga. Ito, kaugnay pa rin ng balitang Batocabe, na i-turn over na ng Kamara sa Philippine National Police ang 13 milyong piso na nalikom ng mga kongresista para sa reward money sa makakapagturo sa pumatay kay Ako Bicol Representative Rodel Batocabe. Pinangunahan ni House Speaker Gloria Arroyo, Negros Occidental Representative Albe Benitez at Ako Bicol Representative Alfredo Garbin ang pag-turnover ng isang bag na nagkakahalaga ng 8 million pesos kay PNP Chief Oscar Albayalde. Nilinaw naman ni Garbin na noong nakaraang linggo ay naibigay na rin kay Albayalde ang 5 milyong piso kaya umaabot na sa 13 million ng reward money. Bahagi pa rin ito ng 50 million pesos na pabuya kung saan ang 20 million ay mula sa Pangulo, 13 million sa Kamara at 15 million mula sa Ako Bicol Party List at 2 million mula sa lokal na pamahalaan ng Albay. Nilinaw pa ni Garbin na ang 15 at 2 million ay hindi agad ibibigay ng buo kundi by tranches o hulugan. Aabot sa 197 na mambabatas ang nangako at nagbigay ng tig 30,000 na kontribusyon. Ayun. At umabot nga ito sa 13 million. Ayan. So contribution sila. Ang alam ko, di ba, meron din yung pinatay na Vice Mayor sa Cebu na iimbestigahan din at pinahanap yung salarin. Kung sinasabi ni General Albayalde na kaya nilang marisolba o nakakuha sila ng mga suspect, nahuli yung sinasabing mastermind sa pagpatay kay Congressman Batocabe, kakayanin din daw yan. So, yun, meron naman pong mga umaalma sinasabi na bakit kapag may pangalan ang napapatay, mabilis daw ang investigasyon, yung pagkilos ng pulisya, bakit daw sa mga ordinaryong mamamayan na napapatay, tumatagal, di ba? Minsan yung complainant, yung pamilya ng biktima, namamatay na, hindi pa nahuhuli yung mga salarin doon sa krimen na kinasangkutan, di ba? Ayun po. Sa papong balita, inirekomenda ni dating Presidential Advisor for Political Affairs at dating MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Antol natin ang paglipat ng pondo ng binuwag na road board sa pondo ng ginagamit pang suporta sa improvement at rehabilitasyon ng mga railways sa bansa. Iginit ni Tolentino ang pangangailangan na magkaroon ng maaasahan na mass transport system para matugunan ang masikip na trapiko sa Metro Manila. Sinabi ni Tolentino na ang pinagbuting railway system ay kayang magdala ng tao, goods at mas mabilis. Ang mga bansa sa Europa, China, India, Russia at Japan, railways ay binibigyan ng subsidy ng gobyerno para mapanatili ang operasyon nito. Inihalimbawa pa ni Tolentino sa Germany na pinaglalaanan ng gobyerno ng $17 billion o euros. 17 billion euros ang railways bilang ambag sa German public transport system. Ito na umano ang tamang panahon para muling buhayin ang mga riles ng tren dahil sa paglago ng ekonomiya. Oo nga naman kasi, 'di ba, kailangan mabilisan na ngayon dahil sa problema sa daloy ng trapiko. Hindi lang sa Metro Manila, pati na rin yung papunta doon sa mga probinsya. In fairness naman kasi pag nakatren ka talagang dire-diretso, mas mabilis, 'di ba? So dapat nga pagtuunan na ng pansin yung mga railways natin at ayusin. Ang alam ko meron niyang inaayos dati pero may mga nabili ng may mga binayaran ng yung may mga right of way ganyan doon sa bandang norte. So sana may makuha lang tayong update dyan very soon. So 6:40 na po ng umaga. Tayo po muna ay magbe-break at syempre magbabalik pa ang Tol. Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino and Miss Weng Hidalgo. Muli nating balikan ang Tol Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Weng Hidalgo.
Kumusta na? 6:60 na po. Kayo po ba ay papunta na sa inyong trabaho o sa eskwela? Abay, bilis-bilisan dahil siguradong traffic na, rush hour na. Dito sa Metro Manila parang buong araw ay rush hour daw dahil sa dami ng mga sasakyan sa kalsada at dahil sa traffic. Yan, so bilisan niyo po, malilate na kayo. Pero syempre, huwag niyo po akong kalimutan na tumutok lang dito sa amin habang kayo ay nasa biyahe. At syempre, kahit nagmamadali, mag-ingat. Samantala, ito na, inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Medical Marijuana Bill o ang legal na paggamit ng marijuana bilang gamot. Yan, sa pamamagitan ng Viva Voce voting o palakasan ng boses, inaprubahan na ng mga kongresista ang House Bill 6517 na iniakda ni Isabela Representative Rodolfo Albano III. Nakasaad sa panukala na maaaring makabili ng marijuana ang mga kwalipikadong pasyente na bibigyan ng identification card. Para matukoy kung kwalipikado ang pasyente, kailangan munang may pagpapatunay ang isang doktor na may malubhang karamdaman ng pasyente na nangangailangan ng marijuana sa gamutan. Nakasaad din na magtatayo ng Medical Cannabis Research and Safety Compliance Facilities. Ang DOH ang pangunahing ahensya na mangangasiwa sa pamamahagi ng medical cannabis, katuwang ang Food and Drug Administration. Ipapaubaya naman sa PIDEA ang pagbabantay at pagtitiyak na wasto ang ibibigay na medical marijuana sa mga paggamutan. Ayan. So, magiging legal na yung paggamit ng marijuana. Pero panggamot po wag naman po masyadong ma-excite dyan yung mga gustong mag-marijuana. Sinabi dito, talagang magiging mahigpit yung pagbebenta. Kailangan merong ID. Ayan. So, ibinit naman ni dating Senador Juan Ponce Enrile na dapat maging mas maayos ang sistema sa pagbibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa mga mahihirap upang matiyak na napupunta sa tamang benepisaryo ang tulong ng pamahalaan. Base sa report ng Commission on Audit o COA, mahigit sa 1.3 billion peso cash grants sa ilalim ng 4Ps ang hindi nakuha noong 2017 ng 1.9 na milyong benepisaryo. Sa ngayon ay nasa 4.1 na milyong Filipino ang tumatanggap ng mga benepisyo mula sa 4Ps na pinangangasiwaan ng DSWD. Kabilang sa ipinagkakaloob na tulong ng gobyerno ang 500 pesos kada buwan para sa mga pangangailangang pangkalusugan ng pamilya, bukod pa sa 300 pesos kada buwan para sa bawat batang pumapasok sa paaralan. Naniniwala naman si Enrile na hindi sapat ang halaga na ibinibigay sa mga benepisaryo. Yan. So, dapat siguro madagdagan pa kasi kung 500 a month, tapos para dun sa buong pamilya, tapos 300 para dun sa estudyante, ano ba to, per student. Ba? Kung 5 ang anak, ibig sabihin, meron silang 1,500 o per family din. Syempre, no, yung pamasahe, pabaon, yung mga kailangan bilhin sa school ng mga project, hindi po kakasya yun. Pero syempre, wag lang po tayong umasa sa 4Ps. Tayo po ay gumawa rin ng paraan. I'm sure marami naman tayong mga tol dyan na gumagawa rin ng paraan para madagdagan yung kanilang kinikita. Yung kahit magtitinda dyan ng mga banana Q, o diba? Yun. Eto, balitang Bangsamoro naman tayo. Yan. Lagpas pa sa inaasahan na naging voter turnout sa plebisito sa Bangsamoro Organic Law. Sa kanyang tweet kagabi, sinabi ni Commission on Election spokesperson James Jimenez na lampas 85% ang bumoto para sa plebisito. Nauna nang sinabi ni Jimenez na posibleng lumampas sa 75% ang voter turnout. Samantala, ipagpapatuloy na ng poll body and canvassing ng boto ngayong araw matapos matanggap noong Miyerkules ng hapon ang unang Certificate of Canvass mula sa Cotabato City. Nabalam ng 2 beses ang canvassing sa COMELEC headquarters sa Intramuros, Maynila dahil walang natatanggap na Certificates of Canvass mula sa Mindanao ang National Board of Canvassers. Ayan, so bibilangan na. Pero di ba medyo umaalma itong si Mayor ng Cotabato City dahil sinasabi na hindi daw, kasi parang mas marami daw na bumoto daw ng yes, pero sinasabi niya hindi daw iyon sumasalamin sa tunay na damdamin ng mga taga Cotabato. Ayan. At ang Isabela City naman sa Basilan ay puro no. So, abangan po natin yan sa mga susunod na araw habang kinoconsolidate pa ang mga boto, no?
So, pero meron pa rin sa Feb 6, diba? So, abangan po natin yan. So naman, ilang linggo bago magsimula ang campaign period para sa May 9, 2019 elections ay umapila si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko tungkol sa kung sino ang dapat ibotong mga kandidato. Sa kanyang tulumpati sa Tricycle Operators and Drivers Association Summit sa Pasay City, sinabi ni Duterte na dapat ang iboto ay ang mga taong para sa gobyerno. Git ng Pangulo, maawa dapat ang publiko sa bayan. Matapos nito ay ibinida ng Pangulo sina Christopher Bongo, Francis Tolentino at Freddy Aguilar. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo na walang mali kung mag-endorso man ng mga kandidato ang presidente bago pa ang panahon ng kampanya. So, siyempre, yung iba, diba, bugbog na sa advertisement. So, niyanig ng 2 lindol ang lalawigan ng Surigao del Norte sa pagitan lamang ng halos 3 oras. Unang naitala ang magnitude 4.3 na pagyanid, eksaktong alas 9:30 kagabi sa layong 43 kilometro timog silangan ng bayan ng General Luna. May lalim itong 7 kilometro. Naramdaman ang intensity 3 sa mga bayan ng General Luna at Burgos. Makalipas ang halos 3 oras, so bandang alas 12:25 kanina madaling araw, isang magnitude 3.4 na lindol naman ang naitala. Ang episentro ng lindol ay sa layong 29 kilometro timog silangan pa rin ng bayan ng General Luna. May lalim itong 9 na kilometro. Ako, madalas yata yung paglindol dyan sa bandang Mindanao, no? Kaya dapat yung mga bahay natin medyo tibayan natin. Kasi 'di ba kung halimbawang lumakas-lakas siya, huwag naman po sana siguro din natin na hindi ito magigiba. Sugatan ng 12 katao matapos ragasain ng isang dump truck ang 13 sasakyan sa Coronadal City, South Cotabato noong Miyerkules ng gabi. Nawala ng kontrol sa preno ang driver ng truck habang nasa babang bahagi ng kalsada. Binangga nito ang mga sasakyan sa kabilang lane, maging ang mga nakapark lamang ng mga sasakyan. Agad na dinala ang 13 kataong sugatan sa pagamutan. Ako, mag-ingat po. Lagi ko yung sinasabi. Alam niyo po, minsan, nandiyan ako dyan sa South Cotabato. Meron ako na madilim gabi, mga alas 9 ng gabi. Wala kasing ilaw doon sa highway. May nasalubong kaming motorsiklo na nabangga siya ng truck. Tapos, sasalubong doon sa sakyan namin. Buti hindi naman po mabilis yung pagmamaneho ng aming piloto. So, naikabig niya pa kanan. Wala naman din, buti wala rin kaming kasabay na mga sasakyan. So, itong motorsiklo, tumilapon siya at saka yung sakay niya. Nabangga siya ng isang elf na yung elf ay tumakbo. So, hinintuan namin yon. Bumaba yung mga kasama namin, mga lalaki doon. Tapos, syempre, madilim. So, naggamit lang ng mga ilaw doon sa cellphone para kasi baka sila naman yung masagasa. Madilim talaga doon sa lugar. Pero may mga bahay-bahay doon sa paligid. So, naglabasan yung mga residente. Pagkatapos, bago pa man makalapit yung mga tao doon sa na-aksidente ng motorsiklo, may dumaan na isang SUV. Dinaanan yung itong tao. Pero buhay pa siya. Hindi rin huminto. Hindi niya siguro nakita dahil madilim doon sa lugar. Pero siguro kung makikita mo naman na may ilaw ka naman, makikita mo may mga tao na doon sa kalsada, mag-slow down ka. Pero in fairness doon sa nagulungan yung tao, pero parang yung paa lang yung tinamaan ng gulong. Kasi nakita ko pa siya, hindi ako bumaba, nakita ko pa siya na tinaas niya pa yung kamay niya, tsaka yung isang tuhod. Tapos, siguro mga after 15 minutes, may dumating naman na sasakyan ng barangay. So, dinala siya doon. So, hindi ko na alam kung anong nangyari doon sa driver kasi hit and run talaga yon. Pero sana okay yung mama ko. Talagang napanganga ako doon sa ginulungan pa siya. Dinaanan siya buti na matas-taas yung SUV. Talagang dinaanan lang siyang hindi siya tumama doon sa mga anumang bahagi ng sasakyan doon sa ilalim. Ayan. So, mag-ingat po tayo lalo na kung gabi at madilim ang lugar. Ayan. So, kaugnay pa rin po ng balita ng age limit sa paggamit. Ito naman,
age limit sa paggamit ng vape isinusulong ng gobyerno. Yan ay isinusulong ng DOH at Food and Drug Administration tungkol sa regulasyon sa paggamit ng e-cigarettes o vape, kabilang ang limitasyon sa paggamit nito ng may edad na 25 anyos o pataas. Yan na, 25 po. Ang hakbang ng DOH at FDA ay bunsod ng mga aksidente na may kinalaman sa vape. Binanggit ng naturang mga ahensya ng gobyerno ang Global Youth Tobacco Survey na nagsabing 11.7% ng mga estudyanteng Pilipino na may edad 13 anyos hanggang 15 anyos ay gumagamit ng vape. Nais ng DOH at FDA na magkaroon ng age limit o minimum age sa paggamit ng e-cigarettes. Ayan. Actually, usok pa rin po yun. Bagamat mabango yung ibang flavor, ako kasi hindi ako medyo sa mga naninigarilyo, yung usok, hindi ko talaga kaya. Pero nung minsan, doon nga po sa dati kong trabaho doon sa travel show, may mga kasama ako na nagve-vape sa loob ng sasakyan. So, hindi naman sa ini-enjoy ko yung usok na binubuga nila, pero mabango yung blueberry. Blueberry flavor, strawberry flavor, chocolate flavor, ganyan. So, tinanong ko sila kung ilang taon sila nung nag-start na mag-sigarilyo. Sabi nung isa, 11 daw. Kasi curious siya doon sa mga barkada na nakita niyang ganon. Tapos, sabi niya parang mahigit 2 taon na yata siyang nagve-vape. Nung una, parang, kasi may percentage siya tayo ng nicotine eh. Nung una, sabi niya, 25% nicotine. Tapos ibinaba niya ng 20, tapos 15, tapos 10. Tapos nung mga panahon na yon, 1% na lang daw yung nicotine. Talaga ba? Hindi ba may nicotine pa rin yun? Naman, patuloy pa rin ang ating pagbalita. Ito ngayon sa marijuana naman. Aprobahan na nga ng Kamara ang second reading sa panukalang batas na gawing legal at magkaroon ng regulasyon ang paggamit ng marijuana para sa medical purpose. Lumusot sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 6517 ang Philippine Medical Compassionate Medical Cannabis Act. Ito na po. Ayan, nabasa na po natin yung balitang yan. Ito na po ang ating pinakahihintay na si Tol Francis Tolentino. Welcome back to the studio. Magandang umaga po. Talaga napakahirap bumangon na maaga, lalo kung ang tulog mo ay alauna na. At saka malayo po ako. Tolweng, ikaw malapit lang dito. Ako ho ay malayo. Bago makarating dito, baka 1 oras at 20 minutes. Kahit madaling araw? Kahit madaling araw. Grabe. Ay, yung pagising mo pa. So, talagang kaya yan ang balakid sa akin. Magandang umaga mga tol. Ito po si Francis Tolentino. Nandito po tayo ngayon sa studio at binabati ko kayo ng isang magandang January 24. Napakabilis po ng panahon, napakabilis ng oras. Parang pinunit lang itong kalendaryo. 24 na. Malapit na po ang New Year uli. Chinese New Year. Wala sigurong pasok itong February 4. Wala daw. National holiday ang 5. Walang pasok yan. So, Happy Chinese New Year. Ano ba mga issue natin ngayon, Tol? Ayun nga, yung pagpapababa doon sa criminal responsibility. Instead of 9, 12 na daw yung napagkasundoan. Tapos yung pag-legalize ng marijuana sa paggamit nito bilang medical. Alam niyo yung sa lowering of criminal age, katabi ko si Presidente nung inambush interview siya kahapon eh. Magkasama kami doon sa Cuneta Astrodome, yung TODA Summit. So okay, nasa likuran. So naririnig ko yung tanong sa kanya nung ilang media personalities tungkol dito kung pabor siya doon sa ginawang sa halip na 9, ginawang 12 anyos. So narinig ko yung paliwanag ng Presidente na payag siya doon dahil pasok naman doon sa kwenta niya na yung indeterminate sentence law, yung 9 years old. So walang problema sa kanya, immediately pumayag siya doon sa 12 years old. So magkakasundo po rito ang lower house at ang Senado at maging ang Chief Executive na gawing 12 anyos nga ito mula sa kasalukuyang 15 years old. So yan po siguro yung tututulan naman ng iba na bakit binabaan ng 3 taon. 3 taon kasi considered sa ibang lugar, ibang bansa, considered adult na yung mga ganong edad. Pero meron pa ring tututol. So yan yung mga, alam noong mga 18th century, nung binaba sa London yung age of criminal responsibility to 6,
Grabe naman yun. 6. Kinder pa lang yun Oho, kasi nagsimula yan doon sa Bugler case. Yung bata, may kagalit siyang dalawang kalaro niya, nandun sila sa tabi ng rails ng tren, tinulak niya, patay yung dalawa. Doon nagsimula yan. So, hindi na napapag-usapan niya kasi subject ko yan sa international law nung araw. Yung Bugler case, nag-rally, kung ano-ano. Anong taon ito? Nung 18th centuries to. 18th centuries. So, ganun kaaga pa lang pinag-uusapan na yan. Lang sila. Sa atin, ngayon lang napapag-usapan yan. So, ang issue dyan, ito, makinig kayo mga tol. 2016, ako po ay naging guest speaker sa National Penitentiary. Akala ko malaki yung klase, makinig yung mga tiga Muntinlupa, DepEd. Pagkatapos po noon, nung graduation speaker, nung valedictorian, nilapitan ko. Sabi ko, nasaan ang mga magulang mo? Wala po. Bakit nasaan? Hindi ko po kilala yung magulang ko. Iniwan lang po ako sa pintuan ng Hospicio de San Jose. Siya raw ay tumakas sa Hospicio de San Jose at pagkatapos noon, siya ay naging standby sa Luneta, snatcher at nakapatay siya ng mga turistang Taiwanese. Kaya siya nakulong. Nung siya dahil bata siya pinalaya uli at kinuha uli sa Hospicio de San Jose. Ilang taon siya noon? Ay bata talaga, ito yung mga 9, ganyan. Diyos ko, nakasaksak. Ayan, so noong siya nalagay uli sa Hospicio de San Jose, siya ay tumakas uli. Hanggang siya ay nakakommit uli ng isang krimen na nakulong na nga sa Muntinlupa sa National Penitentiary. Nakausap ko itong batang ito, pwede niyong i-search ito. 2016 siya yung class valedictorian. So ang sabi ko, ano yung ambition mo sa buhay? Gusto ko pong maging isang engineer. Wala siyang birth certificate. Kasi nga, napulot lang siya doon, iniwan lang siya. So lumaki siyang walang magulang at pagkatapos na napunta nga sa larangan ng krimen. So ito yung sinasabi ko, pag sinama mo naman ang isang bata doon sa mga hardened criminals, baka lalong maging isang matigas na kriminal. So, pero nararamdaman ko sa kanya yung pagbabago, yung kanyang gustong maging isang makabuluhang bahagi ng lipunan dahil nga gusto pa mag-engineer. So, ito yung mga tao na nakausap ko umiiyak-iyak siya. Binigyan pa ako ng painting. Nagpipinta-pinta rin siya Binigyan ako ng painting. 12 lang silang gumraduate noon. 2016, Muntinlupa High School Extension. So, ilang taon na siya? Ngayon, medyo may edad na siya ngayon. Dahil matagal-tagal na rin siya sa kulungan. Pero makikita mo, bata pa siya nung nakakommit ng krimen. So, pero bakit siya tumakas? Yun ang tanong doon. Ay ayaw niya Ayaw niya doon sa may nag-aalaga sa kanya. Ayaw niya sinasaktan yun doon? Kaya Hindi. Wala. Sa madre siya nakatira. Bakit kaya siya tumakas? Hospicio de San Jose. So, libre tulugan niya, libre pakain. Naglilinis lang siya doon. Kasama daw siya mamalengke. Pero ayaw niya ng ganung buhay. So, siguro, dito sa pagbabalangkas nitong bagong batas, nakonsulta siguro dyan yung mga psychiatrists, psychologists, child experts, at lahat na. Para nang sa ganon, malaman talaga kung ano yung tunay na edad na meron ng diskresyon ng isang tinuturing na bata. So yung 12 anyos, kung yan ang napagkasunduan, kailangan suportahan natin yan. Pero kailangan din dagdagan natin ng ayuda yung mga nakapiit na, kagaya nung ibukod siguro sila. Oo. Huwag isali doon para hindi maging sige-sige Sputnik, Okso, bahala na gang. Kasi nakita ko mismo ito Ako nga yung graduation speaker nung 2016, mga bandang Marso yan sa National Penitentiary. So, ang layunin naman dito ay mabawasan yung paggamit ng mga bata sa illegal na droga, gamiting mga mule. Yan ang layunin dito. So, sana magkaisa na ang Kongreso at maipasa na ito at maisabatas. So, Tol, mag-break muna tayo. Ang oras natin, 6:35 ng umaga. Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino and Miss Weng Hidalgo. Muli nating balikan ang Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Weng Hidalgo. Welcome back, mga tol. Patuloy lang po tayo sa balitaan. Ito, ipinatatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga
kinatawan ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay para daw pakinggan ang hinaing ng mga tricycle drivers sa bansa. Ayon sa Pangulo, wala kasi siyang sapat na oras kahapon sa TODA Summit sa Pasay City, kung kaya mas makabubuti na magtungo na lamang ang mga kinatawan ng kanilang organisasyon. Kasabay nito, pinag-aaralan na ng Pangulo kung anong ayuda ang kanyang maaaring ibigay sa mga tricycle drivers. Isa sa mga nakikitang tulong ng Pangulo ang pagbibigay ng libreng baterya sa loob ng 5 taon. Yun. Andun tayo kahapon at tayo yung pinabunot ng mga raffle tickets para doon sa electric tricycle, e-tricycle. So napakaraming dumalo doon, buong NCR na mga TODA, kasama rin po ang Antipolo, kasama doon ang Antipolo. So sabi nga ni Presidente, mas maliit na grupo na lang kasi 7,000 yun nandun eh. Mahirap nga naman mag-dialogue sa 7,000. So maliit na grupo para makita pa yung ibang hinaing. Pero nakikita kong hinaing dito, siguro ano lang naman yan sa local government units dahil nag-i-issue ng prangkisa ng mga tricycle, mga LGUs, hindi national government. Tuturuan din sana sila sa tamang paggamit ng kalsada. Kasama siguro yan. Oo, tsaka yung mga hindi nag-overload ng mga pasahero, tsaka hindi nag-overspeed, at doon lang sila sa tamang kalsada kasi yung iba lumalabas sa highway kaya sila nababangga. Ayan. Ito naman, hihimuki ng Department of Environment and Natural Resources ang management ng SM Mall of Asia na itigil muna ang taunang fireworks display dito. Ito ay bilang tulong sa nakakasang rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon kay Environment USEC Benny Antiporda, ang mga materyales sa paggawa ng fireworks tulad ng powder, papel at maging heavy metals ay napupunta lamang sa Manila Bay sa kasagsagan ng fireworks display. Ani Antiporda, ngayong araw, January 24, ay magpapadala na ang DNR ng sulat sa management ng mall ukol sa kanilang hiling. So ayan, wala mo ng fireworks display daw. Pero depende po yan sa mapagkakasunduan ng DNR at MOA. Ngayong tapos na ang plebisito sa Bangsamoro Organic Law, nakafocus na ngayon ang atensyon ni Pangulong Duterte kay Moro Islamic Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari. Ito ay para talakayin ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Ayon sa Pangulo, si sentro ang kanilang usapan ni Miswari sa paksa ng teritoryo. Una rito, nakahinga na ang Pangulo na lumamang ang yes vote ng BOL sa ARMM at Cotabato. Ayan. So, Ton, kasi diba, itong Cotabato City medyo umaalma doon sa sinasabing resulta ng plebisito. Hindi daw yun sumasalamin sa tunay na Pero damdamin. sino nanalo doon? Yes or no? Yes. Ay dapat kaya aapila ang LGU ng Cotabato City. Ito, may balita rito. Ipapalabas sa January 29 ang pelikula ni Jessie Minjola bilang leading lady ng pelikula ang pamagat ay Tol. So, January 20 na. Abangan nyo mga Tol, ang pelikulang Tol. So, January 29. Storyline yan? Comedy picture ito. Ang title ay Tol. Tol, ayan. Yan na Tol, ha? Ito naman, sana lang, itinalaga ni Pangulong Duterte si Evelina Velasquez Cruz bilang Special Envoy sa European Union. Base sa appointment paper na nilagdaan noong January 21, magsisilbing Special Envoy si Cruz simula January 1, 2019 hanggang December 31, 2019. Papalitan ni Cruz si dating Special Envoy to European Union, Jesus Dureza, na itinalaga ng Pangulo noong July 1 hanggang December 31, 2018. Itinalaga rin ng Pangulo ang sikat na industrial designer na si Kenneth Cobumpue bilang miyembro ng Design Advisory Council representing private sector na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry. So, maya po, alamin naman natin ang lagay ng trapiko dahil napakabilis ng oras. Oo, nasa halos last quarter na tayo ng ating programa. Kadarating ko lang Ito, may isang balita dito. Ito yung kahapon na lumabas na naman na sinasabi ni Pangulong Duterte na bilang na ang oras ng ilang opisyal ng Department of Agrarian Reform o DAR dahil susunod na silang sisibakin sa pwesto ni Pangulong Duterte. Yan. Dalawang beses ko na narinig yan. Una sa nung magkasama kami nung isang araw sa Lucena, Quezon, at ang pangalawa ay kahapon doon sa TODA meeting sa Cuneta Astrodome. Ang tinutukoy dito ni Presidente, yung kabagalan ng sa pag-i-issue ng land conversion, lalong-lalo na pag may nagko-question. So, meron siyang nabanggit kahapon,
doon sa ambush interview nga na 2 taon na ay wala pang nangyayari. So para sa kanya napakatagal yun, kaya meron siyang gagawin na talaga sisibakin na kung sino man ang involved doon. Bakit napakatagal? Hindi naman pwedeng 2 taon sa'yo yung papeles. So, grabe naman kasi yung 2 taon. Anyway, alam, may kaibigan ako dyan sa DAR Sinabi nila meron silang programa na para mapabilis. Ito na ang sana mapabilis din ang daloy ng trapiko. Alamin natin yan kay Charlie Nazares ng MMDA Metro Base. Good morning, Charlie. Good morning, yes, Charlie. Good morning din po sa inyong dalawa, kasamang Weng, at kay Sir Francis. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng DWIC. At sa mga oras na ito, unahin nating baybay nitong southbound ang EDSA na kung saan mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may 11th Jamboree paakyat ng Timog flyover hanggang makarating na yan sa may Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. At dyan naman po sa may Evangelista, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic patungo ng Cabrera. Northbound lane ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic simula dyan sa may FB Harrison hanggang Taft Avenue at masusundan yan dito sa may Malibay, bahagyang babagal na rin ang daloy ng traffic paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang sa may loading bay ng Dasmariñas sa Village. At may katamtaman na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Reliance sa patungo ng Short Tunnel hanggang makarating yan sa may Guadix. At muli po tayo makakaranas ng unti-unting pagbagal pagsapit ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo patungo naman sa may Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan flyover. Samantala dito sa C5 at Katipunan, ng southbound din ng Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic simula dyan sa may Ayala Heights hanggang Gate 3 ng Ateneo. At muling masusundan ang pagbagal dito na sa may C5 Ortigas flyover all the way to Market. At maging ang northbound ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan simula po dyan sa may Blue Bulls hanggang McKinley at pagsapit naman ng Kalayaan, bahagyang babagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Lanusa. At dyan naman po sa may Eastwood, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may split lamang po yan ng Libis flyover. Samantala sa may Commonwealth, ang westbound lane po nito mabagal na ang daloy ng traffic simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Avenue hanggang Doña Carmen at masusundan yan pagdating ng Sandigan na mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Don Antonio. Sa may Techno Hub, nagsisimulan na rin pong bumagal ang daloy ng traffic papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng North Avenue. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Huwebes ay ending number 7 and 8 at ipapatupad po yan sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Charlie Nosaris nag-uulat. Maraming salamat, Charlie. Charlie, thank you. Ayan, so bago tayo mag-break, bigyan daan muna natin ang weather update mula kay Benny Estereja ng Pag-asa. May bagyo ngayon? Ay, nawala si Benny. Hello, Benny. Ng Pag-asa, wala. Benny. Hello po. Ayan, Benny, go. Kumusta ang lagay ng panahon? Yes, good morning po, Miss Weng and Sec Francis. Ngayon din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay magandang balita. Wala naman tayong bagyo na or low pressure area na binabantayan sa loob at wala rin tayong inaasang paparating sa ating area of responsibility hanggang sa weekend. Meron po tayong dalawang weather system. Una na dyan is the Amihan or Northeast Monsoon pa rin. Ito po ay nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Luzon at particularly Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon Province at maging dito rin po sa Marinduque and Oriental Mindoro, magiging maulap na may kasamang light rains at may kalamigan din ng temperatura. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, even Metro Manila, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil din sa Amihan. Dito naman sa may Bicol region, which is part na rin ng Luzon, as well as buong Visayas and Romblon, ay asahan naman po ang epekto ng tail end of a cold front. May mga kalat-kalat na pagulan and thunderstorms silang mararanasan na posible magdulot ng flooding or landslides. And for Mindanao, generally, magiging maayos naman ang panahon nila doon. Partly cloudy to cloudy skies, may kainitan at meron lamang localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At meron pa rin tayong gale warning dahil po sa Amihan, sa baybayin ng Ilocos Norte and Batanes, at dito rin po sa silangang baybayin ng buong Luzon, at maging dito rin sa Northern Samar, meron po hanggang 4.5 meters na taas ang alon, kaya't bawal muna
ang maliliit na sasakyang pandagat. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, nag-uulat. Ay, maraming salamat. Pero may gale warning sa bandang Luzon. So mga tol, mag-break po muna tayo. 6:48 na po ng umaga. Napakabilis ng oras, 6:48. Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino and Miss Weng Hidalgo. Muli nating balikan ang Tol Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Weng Hidalgo. Mga tol, Maraming nagbe-birthday ngayon, Tol Weng. Batiin muna natin to si Chairman Marlin Tanyag ng Barangay Calzada, Taguig, January 24. Happy birthday. Kagawad Mamerto Tanyola, Barangay 7, Pasay City sa January 27. At Kagawad Antonio Salonoy ng January 27. January 27 din sa Pasay City. At batiin natin yung mga nakaharap ko kahapon, mga kababayan natin sa Imos, Cavite, mga tiga Barangay Toklong, Imos, Cavite. Kasama po yung kanilang Kapitan Sanyes at lahat ng Cluster 8 ng Barangay Toklong sa Imos, Cavite. Maraming salamat po sa binigay niyong empanyada sa akin kahapon. Wow, masarap siguro yan. So, pasadaan ko lang, ang dami kasing nag-message nung Lunes. Hindi ko nabasa lahat dahil wala ng oras. Itong Mirna Biaso, alam ko dito ako natigil kay Mirna Biason from Barcelona, Spain. Nasuki natin to. Si Shoni Tenko, si Eva Vivar, Jen Tanawan Balbalosa, tapos si Virgilio Nicolas, Luisa de la Cruz. Meron man na tayong galing na din sa ibang bansa, iba pang bukod dun sa mga regular na tumututok sa atin. Si Hansel Choco, ayan, si Rachel Hernandez, ayan, si Mon Samson, good morning. Si Luchi Melchor from Japan, si Resti De Truz, ang dami nito. Maraming salamat po. Hindi ko na mababasa lahat ito ngayon, pero ito meron pang galing ng Zamboanga, si Ojing Fernando. Buenos Dias. Oo, tapos ito si Ansano sabi niya, go tayo kay Tol Francis for Senator. Boto mo ako, ikakampanya din kita dito, Lanao at Marawi City. Ay, salamat sa mga brother Muslims natin. Umattend po tayo ng convention ng mga imam nung isang kamakalawang Sabado sa Cuneta Astrodome. Ito pa, ang dami dito Tol, in fairness, lahat sila halos dito bumabate at sinasabi nila yung kanilang suporta sa iyo. Ay, maraming salamat. Yun din po nagfa-follow ng Facebook kagabi, bandang 6:00 ng gabi, umabot na po ng 800,000 followers. Wow, congrats. So pag pumalo po ako ng 882,000, ito na po yung number ng DWIC 882. Tama po yun. So, dapat yung mga tiga-DTI ba nakikinig sa atin? Si Director Dominic, meron yata siyang trangkaso kahapon. Ayun, dapat minomonitor din nila yung mga gamot sa pantrangkaso. Uso ngayon ng trangkaso. Correct. Oo. So, laging mag-vitamins. Vitamin C kasi malamig ang panahon. Nakikita ko na si Nandiyan na si Manang Amy. Eto, daan na lang natin mabilis yung mga nag-text ngayon. Si Rachel Hernandez Iska Nicodemus, good morning from Australia, Sydney, Australia. Si Res Requis, number sa akin. Lilia Canuel Garcia, good morning po. Si Ami Gabino, good morning everyone. Si Satur King Jr., good morning. Si Elias Abdul Salam, good morning po. Si Dory Reyes Polo, good morning from Germany. Ito, isa sa sabi kong bago. Our idol Tol, Francis Tolentino. Si Alex Navilla, good morning. Si Rafael Palos, good morning and God bless. Si Ronald Gab Trinidad, good morning po. At si Jennifer Reyes Maginaw, yan po ang aming idol Tol ng Tagaytay, the best. Yun Salamat. Si John Dolormente, good morning from Aklan. Si Amang Ronnie, salamat. Good morning, Sir Tol. Si Ponce Dennis, good morning from Palawan. At si Amreb Senero Masyas, good morning po. Have a blessed day watching from Tagaytay City. Kababayan mo to. Magandang umaga sa inyo. Si Resti Faguda, Sir and Ma'am, tanong po,
Tanong ko lang po kung ano na ang development sa kaso ni Red Santillan. Mukhang wala pong balita. Salamat po. 100% iboboto po kayo ng pamilya ko. Ay, salamat. Si Evelyn Aquino, good morning. At si Roberto Bolivar, ito, taga UK, good morning po. Ay, naririnig tayo ngayon sa UK. Yes, good Morning evening sa kanila ngayon doon. Good evening. Shoni De Vera, solid. Francis Tolentino, si Joy Hashimoto, good morning from Manila. Si Jason Valchang, good morning Tolweng at Tol Francis, watching from Taiwan. Si Nenet Karaan Amulong, good morning po from Tagaytay. We're proud of you. Yan, Alam mo marami kang kanina, magagawa. yung ni-interview natin yung MMDA, hindi natin natanong kung ano yung naging incremental effect ng pagsasara ng Pantaleon Bridge. Kasi kahapon, kausap ko si Mayor Abalos, Menchie Abalos, ng Mandaluyong. Pinag-uusapan namin ito. Talaga namang pwede talagang gumawa ng panibagong tulay. Bridge, oo. Yun yung pinopropose ko nung araw. Ang tawag ko dito noon, nung MMDA chairman ako, City Hall to City Hall Bridge. Iko-connect yung Makati City Hall doon sa may JP Rizal, doon sa Mandaluyong, doon sa may lugar ng San Francisco. Yun yung dulo ng MMDA pumping station. So sa madaling salita, pag kinonect mo yan, meron ka kaagad additional 4 lanes, may additional bridge ka na hindi mo isasara yung Pantaleon Bridge. Pero ika nga, that is water under the bridge. Kasi sinara na yung Pantaleon Bridge. Pero nakakalungkot nito, Tolweng, sumulat din ako sa DPWH, 30 months pala ito. At habang ginagawa yung Pantaleon Bridge, i-repair itong Guadalupe Bridge. Pag ni-repair ng sabay yung Guadalupe Bridge, saan na tayo dadaan? Ang gagamitin mo yung C5 o kaya yung Makati Avenue. Huwag naman sanang sabay-sabay. Medyo masikip yun. Oo. So, ang talagang proposal ko, gumawa ng panibagong tulay kasi grant naman ito ng China eh. It will also take some time dahil ganun din. hindi naman ganun kadali. Kasi 11 years old pa lang itong Pantaleon Bridge. At saka usapan namin ni Mayor Abalos, pagbaba mo ng Mandaluyong, masikip din. Iimbudo ka rin. Magra-right of way acquisition ka rin. Ganun din yung kailangan pag gumawa ka ng bagong tulay. So sayang yung City Hall to City Hall Bridge. Na-connect sana natin yung City Hall ng Makati City sa City Hall ng Mandaluyong City nang hindi ginigiba yung Pantaleon Bridge. Pero sabi ko nga, that is water under the bridge. Sayang. Pero kaya sana pag natanong natin uli yung MMDA reporter, ano naging epekto nito doon sa daloy ng trapiko, lalong-lalo na sa pagtawid ng Guadalupe. Ayan, ito habuli lang. Ito, good morning kay June Ruelo Orolfo at kay Ceylon Aviñante. Good morning po, watching from Bahrain. Si Army Gabino, wow, si Baldo napakatalino. Katol lang, pwede na. Yes, delaying tactics po talaga yan. Si Joven Kainday, good morning. And coming Senator, watching from Pagadian City. Si Aristoteles Budwan, good morning po. Good morning sa Pagadian. Landslide po kayo sa akin. Take care, Tol. Asta, sabi niya. We support Tolentino, Surigao City, sabi ni Melo Cogolio. Si Diana, Jean, Christina Chong, okay ka po. Si Andrea Jong, of course, happy Thursday mga tol. Avid listener from Japan. Si Ayala Psi Claire, paano kay Red Santillan. Jessie Tolentino, Ate Weng, number 6 na si Tol sa survey. Salamat. Si Eloy De La Rosa, good morning po. Duterte ako, so, sure na po. Tolentino din. Ayan. Si Emorej Onit Nelot. Pinabaliktad kasi yung pangalan. Ayos, God bless. Si Saranilo Tessa. Hehehe, good morning na lang sa iyo. Tapos si Emorej, ayan, solid kami dito sa Bacoor. Ayan. Tapos si Ryan Sally. Si Ryan. Saan ba di ba pupunta dito ngayon yan? Next week pa yata, 24 ang usapan eh. Parang 26 or 27. So, imbitahan natin dito sa studio si Ryan Sally. Suki saan ba nanggaling sa California pa lang. California. Oo. Ayun, sige pa. Sana po, kung nakikinig ka, Ryan Sally, ano ba to, lalaki o babae? Lalaki. Pumunta ka rito sa 28, nandito ako, at ikaw ang gagawin naming co-anchor dito sa booth para makita mo yung kung anong uri ng pagod ang ginagawa namin dito, Tol Ryan Sally. So, ang dami pong nag-text. Hindi na natin mabasa lahat. Pero ito yung mga suki. Maraming salamat po sa inyo. Kasi,
bawi po ulit kami sa Monday. Ito, tatandaan ko kung saan ako huminto. Basta, good morning po sa inyo. At syempre, yung sa mga tol natin na nasa ibang bansa, good afternoon at good evening. Ayan. 6:58, ang bilis. Oo. Ang bilis. O, 26 daw, sabi ni Ryan Salit. Sabado yun. 26. And 26 is Sabado. Oo. Balik ka dito ng 28 ng umaga. Oo, wala tayong programa ng Sabado at sa 27, wala din. So, 28 ka pumunta rito. Kung magpaalaman tayo, nandyan na si Manang Aimee. Oo, andito na lola ko. Dumating na 6:59 ng umaga. Maraming salamat po sa sumubaybay sa programa ngayong umagang ito. Huwebes, ito po si Secretary Francis Tolentino. Bagamat na late ako, panoorin nyo sa January 30 ang pelikulang Tol. Kasama po natin si Tol. Weng Hidalgo po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, magkarinigan at magkita-kita ulit tayo sa Lunes. God bless, have a great weekend mga tol. Thank you. God bless. Tolentino. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Tolentino. Tol! Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino and Miss Weng Hidalgo.